Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa simula ng ating Ebanghelyo, may tanong ang mga alagad kay Jesus. Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kung tutuusin, normal lang sa tao ang magtanong kung sino ang pinakamataas o pinakamagaling. Sa kultura natin, nakikita natin ito sa eskwelahan, mga honor roll, sa trabaho may promosyon, at kahit sa social media, may pinakamaraming likes o followers. Madalas, iniisip natin na ang dakila ay ang mga nasa itaas, sikat, may kapangyarihan at may impluwensya. Pero kay Jesus, iba ang sukatan ng kadakilaan. Sa halip na pataasin ang sarili, kailangan mong bumaba, magpakumbaba at maging katulad ng isang bata. Nang sagutin ni Jesus ang tanong ng mga alagad, tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo'y magbalik loob at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang katangian ng isang bata na nais ni Jesus na makita sa atin? Una, pagtitiwala. Ang isang bata ay umaasa sa magulang, walang alinlangan. Alam niyang may magbibigay ng pagkain, mag-aalaga at magtatanggol sa kanya. Sa ating buhay espiritual, tayo rin ay dapat ganito sa Diyos. Lubos ang tiwala, hindi puro kalkulasyon o pagdududa. Ikalawa, yung kababaang loob. Ang bata ay walang yabang ng posisyon o ranggo. Sa harap ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Lahat ay biyaya. Ikatlo, bukas ang puso. Ang bata ay madaling magpatawad at madaling matuwa. Sa halip na magbitbit ng galit, marunong silang magsimulang muli. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Bilang matatanda, dala pa ba natin ang puso ng isang bata? O napuno na ito ng takot, pride at pagdududa? Sabi ni Jesus sa talata 10, huwag ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Dito makikita natin ang dalawang mahalagang punto. May halaga ang bawat isa, lalo na ang mga mahihina at maliliit sa lipunan. Maaring sa mata ng mundo ay walang dating ang isang tao, mahirap, walang pinag-aralan, may kapansanan, bata, pero
sa mata ng Diyos. Sila'y mahalaga, sila'y may dangal. May espiritual na proteksyon ang mga maliliit. Ang mga anghel ay patunay na hindi sila pababayaan ng Diyos. Ito ay paalala sa atin na huwag maliitin ang sinuman, lalo na iyong hindi kayang lumaban para sa sarili nila. Kung minsan, tayo mismo ang nagiging dahilan ng sugat ng iba sa pamamagitan ng paghamak, pangungutya o pagbaliwala. Ang tunay na Kristiyano ay tagapagtanggol ng mahina, hindi taga-api. Mula sa talata 12 hanggang 14, sinabi ni Jesus ang talinghaga ng nawawalang tupa. Kung may 100 tupa at mawala ang isa, iiwan ba ng pastol ang 99 upang hanapin ang nawawala? Oo. Ganito magmahal ang Diyos. Para sa atin, parang sayang ang oras. Bakit iiwan ng marami para sa isa lang? Para sa puso ng Diyos, walang isa lang. Bawat isa ay mahalaga, bawat isa ay may pangalan, bawat isa ay may puwang. Sa lipunan, madali nating isipin na normal lang na may maiiwan o masisira. Pero sa kaharian ng Diyos, walang itinatapon. Tayo tinatawag hindi lang para sumama sa kawan, kundi para tumulong maghanap sa mga nawawala. Kung pagbubuuhin natin, maging tulad ng bata, pusong nagtitiwala, kababaang loob at pagiging bukas. Huwag hamakin ang maliliit. Pagbibigay halaga sa lahat, lalo na sa mahihina. Hanapin ang nawawala. Aktibong pagmamahal ito na hindi sumusuko. Ito yung 3 marka ng isang tunay na alagad. Mapagpakumbaba, mapagmalasakit, at mapaghanap. Paano natin ito maisasagawa? Una, maging bata sa pananampalataya. Magdasal na may tiwala. Hindi dahil obligasyon lang. Lumapit sa Diyos na parang batang tiyak sa pagmamahal ng Ama. Ikalawa, kilalanin ang halaga ng bawat isa. Bago maghusga, bago mangutya, isipin, mahal ito ng Diyos gaya ng pagmamahal niya sa akin. Ikatlo, maghanap at magbalik. Kung may taong matagal mo nang hindi kinakausap dahil sa sama ng loob, baka panahon na para ikaw ang unang lumapit. Minsan, ang pinakamalaking tupa na nawawala ay hindi sa landas ng simbahan, kundi nasa loob ng ating puso. Isang relasyon na naputol. Sa 3 paanyaya ni Jesus, maging tulad ng bata, huwag hamakin ang maliit at hanapin ang nawawala. Alin ang kailangan nating isabuhay ngayon? At bakit? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging tulad ng mga bata. Nagtitiwala, nagpapakumbaba, at bukas ang puso. Bigyan mo kami ng mata na nakakakita ng halaga ng bawat tao, lalo na ang mahihina at walang tinig sa lipunan, at pusong hindi napapagod maghanap at magbalik ng mga nawawala sa iyong kawan. Sa lahat ng aming gagawin, naway makita sa amin ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.